Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion, itong post ng Feed Your Mind Incorporated. Mayroong pahayag dito ni Ombudsman Remulla. Ano ang pagtingin niya sa sarili niya bilang nag-iisang ombudsman? Nako, mapapatawa ka talaga. Ito ang kanyang pagsasalarawan sa sarili. Sabi niya, ako yung ombudsman na country first. Nakakaya kapag sa ibang bansa, sunod ka ng sunod sa batas. Sa Pilipinas, hindi. Napatawa ako dito. Country first. Sumusunod sa batas. Agree ba kayo na inuuna niya ang bansa? Comment ko, no? So, well, yun ang kanyang opinion. Yan ang tingin niya sa sarili. Kasi, there are always two sides of a coin, di ba? Yung tingin mo sa sarili ko, at saka tingin din ng taong bayan sa iyo. Baka magkaiba, akala ko, mabait ako. Yung pala, ang tingin ng mga kasambahay ko, itong mga pamilya ko mismo, masyadong selfish. Pwedeng ganun eh. So, kung ang tingin ng ombudsman sa sarili niya ay country first, tanong, pinapaniwalaan ba siya ng nakakarami sa taong bayan? Kaya tingnan natin dito yung people who reacted. Ang ganda itong feature na ito eh. So, tingnan ko people who reacted. 16,000 people ang nag-react. 15,000 ang tumatawa. Hindi siya pinapaniwalaan. 152 ang galit. 281 ang nag-like. Ibig sabihin, halos 1% lang ang naniniwala kay Ombudsman Boying Remulla na country first siya, na sinusunod niya palagi ang batas. Ay, nako, nakakatawa. Okay, basa tayo ng mga comments. Jesse Capistrano, kakampi first is not a country first. Correct. Inuuna niya yung, alam mo na, kakampi. But country, it's debatable kung inuuna ba niya ang bansa. Tingnan natin yung nangyari kay PRRD. Sinunod ba nila ang batas? Sabi niya, sila daw ang legal competent authority. Paano naging legal competent ang authority ng Secretary of Justice? Nasa executive branch siya. Ang legal competent authority, in a very common sense, yung mga korte natin. Yun nakalagay sa batas eh. Sila nang nag-decide eh. Dapat sana, bago nila i-turn over si PRRD sa ICC o sa is dumaan muna sa korte. Hindi nila sinunod eh. Kaya ngayon, nagbigay na ng guidance ang Supreme Court na wala nang Pilipino na i-extradite kung hindi dadaan sa korte. Ang pag-extradite o ang pagpapadala ng isang Pilipino sa foreign country or foreign court is not an executive function. Sampal sa mukha sa kanila yun eh. Sabi ng Korte Suprema, it is a judiciary function, yung extradition. So, ano itong sinasabi niya na dapat daw niya sundin niya ang batas ng Pilipinas. Anyway, nakakatuwa. Joven Orsino, Mr. Bend the Law. Pwede daw i-bend ang law. Sometimes we have to bend the law. Am I right, Mr. Secretary?
Yes, sir. Pasita Labadisos. Ha? Sabi. Country first? Ha! Bulsa muna bago country. Obet Cruz. The law bender. Renato Bangasan. Bend the law to protect lawbreakers and bosses. Boss. Edper Lakaw. Tambalos-los nimo. Gasigara ang mata nimo. Nagasiga yung mata. Chris Marie. The Bend the law king. Podcast. Be consistent. Walk your talk. Okay, ito. Kahapon lang. In-invite ako ng isang malapit na kaibigan. Kopi kami. Meron din siyang kaibigan na pinakilala sa akin, mataas na opisyal sa gobyerno. Nasa regional level. Hindi ko lang banggitin ang kanyang pangalan at anong ahensya. Usap-usap kami sa karanasan sa buhay. Naikwento ko na ako, nung nasa service ako, kinasuhan ako ng mga illegal loggers. Yung na-deputize kasi ako ng DNR to help para huliin ang mga illegal loggers. So, yung mga illegal loggers, kinasuhan ako sa korte, kinasuhan pa ako sa ombudsman. So, sinasabi ko, nanalo ako sa korte, sa ombudsman, hindi ako nag-follow up. Nandun yung kaso. Nung kailangan ko na ang ombudsman clearance ko, without any follow up, nalaman ko, cleared na pala yung kaso ko sa ombudsman. Kaya nakabanggit ko na, basta as far as I'm concerned, ombudsman is a very professional office. Professional ang manandyan. Nako, tumawa yung karap ko. Mataas, posisyon na, regional level. Tumawa. Sabi niya, hindi na ngayon. Iba na ngayon ang ombudsman. You see, nabigla ko. Kaya nasa gobyerno siya eh. Kailang alam ko, nasa gobyerno siya, kailang hindi siya yung mapolitika. Nag-o-observe lang, siya, yung civil service appointee siya. Iba na ang ombudsman natin ngayon, sabi niya. Palagi lang pasikat, palagi lang nagpapa-interview, palagi lang, ang dami niya nang sinabi against sa ombudsman. Ako naman, natatawa lang ako, hindi na lang ako umimik, sabi ko. Plus ngayon, nakita ko, country first daw. Di sige, kung country first, yan ang kanyang opinion. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ini ang mga yero nga ipangatag sa mga tao. Mga 500 ni ka buok nga yero o naay mga lansang pod. Manan sila ang tagan og yero. Kaya kinuha na kila Teusin. Ginoo nga kitagaan ko sin nga para sa akong atop. Para gid mga hay sa mukaw. So muna ni ang balay sa tagaan na mugero. So muna ni ang atop sa natagaan na mugero. Kuan na gid kayo gisi na ang hero og gipangbutangan ra og silupin. So pila na ni katuig ang inyong balay nga inani na ang itsura nga dako na kaayo og buslot. 15 na katuig. 15 na katuig. Oh. So nga naman nga sukad sa 15 na katuig wala gid mo nakabalay og maayo nga yero. Wala man tagay palit. Lagi. Sa tungod sa kalisod na wala mi kwarta na di mi pakamuso kay ako na operasyon pud ko. Na akong bana gabantay man sa ako di wala gid mi kwarta. Wala mo'y kwarta. Wala. So dugay na gid kaayo nga wala mo nakapuli og atop. Dugay na. Pila ka buki mong anak? Akong anak kay kuan, pirmiro na ako isa. Kadua dayon tong nawala nga gisi isa ako. So kuan ra karon imong anak? Isa ra. Isa ra. So makabalay na gyud mo ugma. Kabalay na mi. Makaatop na gyud mo. Kaatok na mi sa gihatag sa amo salamat gid kay sa Ginoo gyud. Naot unta nga magpadayon niya tabang.
Oo, so salamat kaayo ba? Oh, salamat sad kayod kaayo. Mm. Ipangtalan ko